Samantala, nagpupulong muli ang mga hari sa council chamber sa pangunguna ni Haring Argo nang biglang pumasok si Otap at bumulong sa isang katulong na nakatayo sa may gilid ng pintuan. Tumango ito at lumapit kay Olivar. "Nandito na tayo sa huling diskusyon," wika ni Haring Argo habang binabasa ang papeles. "Ang mga hangganan ng silangang teritoryo." Pagbasa ni Haring Argo. "Ito ay isang punto na handa akong tanggapin," sagot naman ni Haring Olivar. "Pwes, napakagandang balita niyan," nakangiting sabi ni Haring Argo. Nakalapit ang lingkod at bumulong kay Haring Olivar. "Paumanhin po, kamahalan," anang lingkod. "Sandali lang," wika ni Olivar kay Haring Argo at umarap sa kanyang alipin. "Balita ko ang anak mo ay..." bulong nito. "Ano?" sigaw ni Haring Olivar na ikinataka naman ng mga hari. Samantala, inaayos ni Prinsesa Valerie ang sarili sa kama ni Jericho. "Nasaan siya?" Mataas na boses ni Haring Olivar habang papunta sa kwarto ni Jericho. "Ano yun?" Nakarinig ng malaking boses si Javier kaya dali-dali itong nagtungo sa pinto at sumilip sa labas. Naispatan niya sa bandang koridor si Jericho na paparating. "Naku, hindi!" Tumingin si Javier sa kabilang direksyon at nakitang paparating din si Olivar. "Naku, hindi!" Bumalik si Javier sa loob at tumakbo papunta kay Valerie. "Ganito, kailangan mo nang umalis!" Pagtataboy ni Javier. Ngumiti lang sa kanya si Valerie na parang nanguuyam pa. "Hindi mo kami mapaghihiwalay. Nakasulat na ito sa mga bituin. Sina Valerie at Jericho. Isang pag-ibig sa lahat ng panahon. Isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa panahon. Isang pag-ibig..." Napahinto sa pagsasalita si Valerie nang biglang kinumpas ni Javier ang kamay. "Tumigil ka!" Sabay usal ni Javier. Mabilis na nanigas ang katawan ni Valerie. Bumagsak ito sa kama na parang manikang tumalbog-talbog habang nakastedy lang ang katawan. Pumasok si Jericho kasabay ng pagsara ni Javier ng wardrobe closet. Lumapit ito kay Javier habang kumakain ng mansanas. "Bakit ka tumatambay dyan? At ano yung masamang amoy na yun?" Wika ni Jericho at pinasa kay Javier ang mansanas. "Kailangan ko palang maligo. Hindi ko masasabi ang pag-ibig ko kung ako'y mabaho tulad ng isang matandang ermitanyo." Dagdag pa ni Jericho. Wala naman. Nagpapahangin lang." Palusot naman ni Javier. Biglang pumasok si Haring Olivar kasama ang mga tauhan nito at si Otap. "Nasaan na siya? Alam ko nandito siya. Jericho, ilabas mo siya kung ayaw mong mapuno ako ng galit sa'yo." Banta ni Olivar. "Anong pinagsasabi niya?" Nakakunot na tanong ni Jericho kay Javier. Umiling lang si Javier at nagkunwaring walang alam. "Hindi man lang siya nakapagbihis." Sabat naman ni Otap. Nasa likod lang ito ni Olivar. "Kung hindi kita pinarangalan sa anumang paraan, kung gayon, sa abot ng aking makakaya, bigyan mo ako ng patunay at harapin ko ang mga kahinatnan." Wika naman ni Jericho sa galit na si Olivar. "Sinabi sa akin ni Otap na narito raw sa iyong silid ang aking anak na si Valerie." Sagot ni Olivar na may mabalasik na aura. "Sana totoo na lang yun." Sarcastic na ngumiti si Jericho. Hinawakan ng dalawang kamay ni Olivar ang harapan ng manggas ni Jericho. "Kung totoo lang sana, hindi ka na nagmumukhang tanga sa kakahanap sa kanya." Sundot naman ni Javier. Binitiwan kaagad ni Haring Oliver si Jericho. "Hanapin niyo siya sa silid. Sana hindi ko siya mahanap dito."
maotoridad na utos ni Olivar at tumingin kay Jericho. Kalmado lang si Jericho at inosenteng tiningnan si Olivar. Nagsimulang maghalughog sa kwarto ang mga tauhan ng hari. Palihim na umusal ng spell si Javier at nalak niya ang pinto ng wardrobe. Pinuntahan nito ni Otap at sinubukang buksan ito. Tiningnan ng alalay ni Eleanor si Javier. "Ilang taon na yan hindi nabubuksan?" Nakangiting wika ni Javier kay Otap. Napalunok ng laway ang alalay. Nilapitan siya ni Olivar at kinuwelyuhan sa damit. Nabigo silang matagpuan si Valerie sa loob ng kwarto. "Sira ulo ka! Ginawa mo kong tanga!" Itinulak ni Oliver si Otap na nagmamadaling lumabas ng silid. Lumingon saglit si Oliver kay Jericho. "Pasensya na sa kapangahasan ko, Jericho. Naabala pa kita. Sana mapatawad mo ko." Mapagkumbabang sabi ni Haring Oliver. Kumaway si Jericho na parang sinasabing hindi niya na kailangan gawing iyon. Tumingin si Oliver kay Javier pero ngumiti lang ang binata. "Tingnan niyo sa kwarto si Valerie at manatili sa labas ng kanyang silid." Lumabas si Oliver kasama ang mga gwardya. Pumasok naman si Jericho sa dressing room at naghubad ng damit. Kung nasa kwarto ko lang si binibining Valerie, paano kaya kasiyasiya iyon? Javier? 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 Subalit wala na sa kwarto si Javier. Ibinagsak ni Javier si Valerie sa sariling guest bed nito at kinumutan na parang mahimbing lang na natutulog. Samantala, nag-uulat naman si Otap kay Haring Eleanor na nakaupo lang sa silya habang nagre-relax lang. "Ang pakialamerong Javier na iyon, isa siyang hadlang sa atin, Panginoon. Wala akong magawa. Ikaw, naiintindihan mo ba, Maestro? Huwag mong sabihin hindi mo pa rin ako napapatawad." Nanginginig na sabi ni Otap. "Meron ka pang ilang oras bago malagdaan ang kasunduang pangkapayapaan," ani ni Eleanor. "Tama na ang palugit na yan, Guro. Sasapat na ang oras na yan sa akin." Sagot naman ni Otap. "Ito ay mas kaunting oras kaysa sa naranasan mo na. At hindi mo pa ito napapahalagahan hanggang ngayon." Sambit ni Haring Eleanor. "Ngunit malakas ang gayuma, Panginoon ko. Pasasan ba't magkakasama din ang dalawa?" Hinawakan ni Eleanor ang pisngi ni Otap at piniga. "Para sa kapakanan ng inyong pinakamagagandang tampok, mas mabuting pahalagahan mo yun." Babala ni Haring Eleanor. Naglalakad naman si Michelle sa bandang koridor nang madaanan niya ang kwarto ni Jericho. Huminto siya saglit at naglagay ng note sa ilalim ng pinto ni Jericho at nakangiting umalis. Kinagabihan sa Council Chamber of Doom, masayang nagpupulong ang mga kinatawan ng usaping pangkapayapaan. Sa katunayan, ito ay isang napakahalagang araw para sa limang harian. Ang kasunduang pangkapayapaan na ito ay matagal nang ginagawa, ngunit alam kong lahat kayo ay dapat na masigasig na bumalik sa inyong mga pamilya. Kaya't agad kami maghahanda para sa seremonya ng pagpirma. Natutuwa ako, mga kaibigan. Tuwang-tuwa. Mahabang lintaya ni Haring Argo at nakangiting kinamayan si Haring Eleanor. "Gaya nating lahat." Nakangiting sagot naman ni Eleanor. Tumayo na ang lahat upang makapaghanda na sa kani-kanilang mga silid para sa magaganap na pirmahan mamaya. Sinara naman ni Javier ang isang libro nang may namataan itong malakas na pangontra. "Ayan, nakuha ko na!" Wika ni Javier. "Sigurado ka ba? Hindi mo gagawing kuba na kamelyo si Jericho o palaka ang mga mata niya?" Saad naman ni Mang Rigor. "Ano ka ba? Liligtas ko nga siya eh."
Sagot ni Javier at nagmamadaling lumabas ng bahay. Nakita ni Jericho ang note ni Michelle sa ilalim ng pintuan. Dinampot niya iyon at binuksan. Mayroon ka pang pangalawang pagkakataon. Paglubog ng araw, hihintayin ko ang presensya mo. Napangiti si Jericho sa nabasa. Sa loob ng bahay, naghahanda na si Michelle sa pagbisita ni Jericho. Nilagay niya ang isang vase ng chrysanthemum sa ibabaw ng lamesa. Maingat na inaayos ito habang nakangiti. Nagtirik din siya ng kandila sa paligid ng mesa. Tumayo lang siya at umaasang sisiputin siya ni Jericho. Naglalakad si Jericho sa Red Ribbon Corridor na may dalang rosas. Naispatan niya ang mga gwardya na nagbabantay sa labas ng pinto ni Valerie. Itinago niya ang rosas at naghahanap ng ibang paraan para makalusot sa silid ni Valerie. Lumabas siya sa kastilyo at pumunta sa main square. Tumingin siya sa bintana ni Valerie. Nakabukas ang ilang kandila at tumaasang gising pa si Valerie. Kinagat niya ang rosas at parang unggoy na umakyat sa pader ng square. Pumasok siya sa bintana pero bigla siyang nabuwal sa sahig at nagkaputol-putol ang pulang rosas na nasa kanyang bibig. Sa wakas, bumuntong hininga si Jericho at pinagmasdan si Valerie na mahimbing na natutulog sa kama. Hinahanap naman ni Javier si Jericho sa palasyo. Tumungaw siya sa pintuan ni Jericho pero walang tao sa silid. Jericho! Jericho! Tawag ni Javier. Walang tumugon. Sinara ni Javier ang pinto at hinanap sa labas si Jericho. Samantala, kalmadong hinihintay lang ni Michelle si Jericho sa kanyang tahanan. Tahimik itong nakaupo sa harap ng mesa habang nakatingin sa pintuan ng bahay. Sa banquet hall, hinihintay na ng mga hari at hukuman si Jericho sa pagpirma ng kasunduan sa Hall of Ceremonies. Nagkakatipon-tipon na ngayon ang mga delegado sa loob para lagdaan ang kasunduan. Napuno ng mga maharlikang tao ang paligid at lahat sila ay naiinip na sa paghihintay. Lumapit ang isang kabalyero kay Haring Argo at bumulong. Hindi ko pumahanap si Jericho, sabi nito at umalis na. Lumapit kay Haring Argo si Eleanor. May problema ba, Argo? Tanong ng hari. Hindi, wala naman. Medyo nauhuli lang si Jericho, yun lang. Nakangiting sagot ni Haring Argo. Ngumiti din si Eleanor. Gaya din ni Prinsesa Valerie. Sambit ni Haring Eleanor at biglang nagpanting ang tainga ni Olivar. Umalis si Eleanor at iniwan si Haring Argo na may bahid ng pag-aalala. Samantala, nakaupo na si Jericho sa tabi ni Valerie habang unti-unti itong nagigising. Mahal ko! Masayang sabi ni Valerie. Lagi, magpakailanman. Sagot naman ni Jericho. Naglulunsad sila sa isa't isa at nagsimulang maghalikan ng sabik. Biglang pumasok si Javier at naabutan ang masagwang eksena. Sinara ni Javier ang pinto at umusal ng spell, subalit walang nangyari. Umusal pa siya ulit, ngunit ganoon pa rin. Biglang pumasok si Olivar na sinundan ni Haring Argo, Eleanor at ni Otap. Nagimbal sila sa eksenang nasaksihan. Kumalas sa pagtutukaan sa ibabaw ng kama sina Valerie at Jericho. Ngayon, alam ko na! Galit na sabi ni Olivar. Naloko na! Nasambit lang ni Javier. Ama, may sasabihin ako sa'yo. Nakangiting wika ni Valerie. Jericho! Galit na wika ni Haring Argo. Ngumiti lang si Jericho na parang wala sa sarili. Ibinato ni Olivar ang kanyang guwantes sa paanan ng kama bilang paghahamon niya ng duelo kay Jericho bukas sa seremonya. Ama! Gulat naman ni Valerie. Minsan mo nang sinabi na kung talaga nasaktan mo ang aking karangalan, masaya kang babayaran yun ng ganong halaga. Anong masasabi mo ngayon, Prinsipe Jericho?
Seryosong tanong ni Olivar kay Jericho. Paano ko nasaktan ang iyong karangalan? Nakakatiyak kong hindi dahilan ng aking pagmamahal lamang. Wika ni Jericho. Pagmamahal? Hindi mo alam ang unang bagay tungkol sa pag-ibig. Sinasamantala mo ang isang inosenteng babae. Sagot ni Olivar. Ama! Pakiusap ni Valerie. Jericho! Sambit naman ni Haring Argo. Pinitiyak ko sa iyo. Ang nararamdaman ko para sa iyong anak na babae ay kasing tunay ng nararamdaman niyo. Ani ni Jericho. Bibitaw ka sa kanya o magdudusa ka sa kahihinatnan nito? Ito ba'y talagang sulit para ipagsapalaran mo ang iyong buhay? Wika pa ni Haring Olivar. Jericho? Tila nababahala na si Valerie. Tama. Ito ay karangalan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tanggihan ng nararamdaman ko. Mahal ko ang iyong anak ng buong puso. Hinalikan ni Jericho si Valerie at kinuha ang gloves. Napangiti si Valerie at hindi naman nakareact sina Haring Argo, Olivar at Javier. Maliban kina Eleanor at Otap na may kinalaman sa lahat at natutuwa lang sa mga nangyayari. Malungkot na hinipa ni Michelle ang huling kandila. Tinanggal na niya ang kanyang alampay. Hindi dumating si Jericho na siyang inaasahan niyang bisita. Nilinis na lang niya ang paligid at natulog na lang kahit mabigat ang dibdib. Kinabukasan, todo payo at pangangaral ang inabot ni Jericho sa kanyang ama. Subalit naglalaro lang si Jericho sa kama habang naglilintaya ang kanyang ama sa sala. Hindi ito maganda. Nakausap ko na si Olivar. Hindi niya babawiin ang hamon. Sinabi niya na ang kanyang karangalan ay nadungisan na. Dahil dito, humihingi siya ng kapalit. Wika ni Haring Argo at nag-aalala ito sa maaaring kahinatnan ng kanilang kasunduan. Hindi mo na kailangan gawin yun. Wika naman ni Jericho at halatang kalmado lang. Ang laban ay hanggang kamatayan. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tanong ng hari. Hindi mo ako maintindihan kung wala kang iniibig. Sagot ni Jericho at lumapit ang ama. Napagtanto mo na ba? Ang mga aksyon mo ay nagbabanta sa usaping pangkapayapaan at maaari itong magdulot ng digmaan sa Terra Veda. Seryosong sabi ni Haring Argo. Masaya akong ipaglaban ng aking pinaniniwalaan. Nakangiting sabi ni Jericho. Nagtatakang bumaling ang hari kay Javier. Anong nangyari sa kanya? Takang-taka si Haring Argo. Umiling lang si Javier. Si Prinsesa Valerie. Wala nang iba pa. At gayon pa man, sino ang maaaring maghangad pa ng higit pa? Ani ni Jericho. Napalingon si Haring Argo. Itinaas ang kanyang mga kamay na parang pinapahiwatig na sumusuko na siya sa kabaliwan ng anak para kay Valerie at umalis na. Pagkatapos sa maglinis at maghanda ng pagkain, ay umuwi na muna sa bahay si Javier. Hindi ko maintindihan. Malakas ang gayuman ni Otap. Ngunit tiyak na hindi ito mas malakas kaysa sa akin. Nagtatakang wika ni Javier. Ang mga gayuman ay ito tungkol sa pag-ibig ay kakaibang bagay. Habang inaayos sa mesa ni Mang Rigor ang mga bote at nilagay sa basket. Kailangan natin magpunta kay Argo. Mungkahi ni Javier habang nakatuwad sa silya. Hindi. Tutol ng manggagamot. Isa itong laban ng kamatayan. Napatuwid ng tayo si Javier. Kung napagtanto ni Argo na ang isa sa mga hari ay gumagamit ng mahika, tiyak na magkakaroon ng digmaan. Ang tanging paraan para makalabas sa sitwasyon ito ay ang hindi magalusan si Jericho at aalisin sa kanya ang gayuma sa mabilis na paraan. Sabay bit-bit ni Mang Rigor sa basket at tinapik sa dibdib ang pamangkin. Napabuntong hininga na lang si Javier. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya mareresolba ang lahat
nang walang namamatay. Pinagmasdan ni Raya ang iba pang bayan mula sa labas ng kanyang bintana habang ang mga tao ay patungo sa bakuran ng palisahan. Pumasok si Michelle para kunin ang mga labada niya. Bahagyang lumagok ng alak si Raya. "May kakaiba ka bang nakikita?" tanong ni Michelle kasabay ng paglapag ng tray sa mesa. "Hindi mo ba naririnig? Nakita si Jericho sa loob ng silid ni Prinsesa Valerie." Balita ni Raya. "Ano?" Gulat ni Michelle at napagtanto ang dahilan kung bakit hindi sumipot si Jericho kagabi. Nakaramdam siya ng sakit at kirot. Humingi ng kabayaran si Haring Olivar. Sila ay maglalaban hanggang kamatayan. Lahat ng ito para sa pagmamahal ng isang babae. At si Prinsesa Valerie ang pagtatalunan nila. Teka, parang mas gulat ka pa kaysa sa akin ah. Pansin ni Raya. Sobrang nakakagulat nga. Tumalikod si Michelle at kinuha ang mga labahan sa kloset. Pwes, hindi ko alam kung bakit hindi niya napigilan ang nararamdaman niya. Wika pa ni Raya. Inipon lahat ni Michelle ang mga labahan sa basket. Di siya nakapag-focus sa ginagawa. Halatang pinipigilan niya lang ang bigat ng emosyon na gustong bumuhos sa silid. Talaga, nasasabik na ako sa torneo. Saka, kung ayos lang sana sa'yo, marami pa akong aayusin. Walang buhay na wika ni Michelle. Ah, oo syempre. Sagot ni Raya at lumabas si Michelle. Dala ang basket, nadatnan ni Michelle sina Jericho at Javier sa koridor. Ah, Michelle, babatiin mo rin ba ako ng swerte? Nakangiting wika ni Jericho. Dapat ko bang gawin yon? Mataray na sagot ng dalaga. Hindi mo ba narinig? Tanong pa ni Jericho. Ay oo, narinig ko. Kahit na nakakalungkot na hindi nagmula sa iyong mga labi. Sana naging mas tapat ka sa akin, Jericho. Tugon ni Michelle at nilagpasan lang sina Jericho. Anong pinagsasabi niya? Taka ni Jericho. Umiling si Javier at napabuga ng hangin. Wala akong ideya. Sagot ni Javier pero naawa siya sa nararamdaman ni Michelle. Lumuhod si Otap sa sahig at inalay kay Haring Eleanor na nakaupo sa gilid ng kama ang koronang kakatapos lang niyang pakintabin. Tuwang-tuwa si Otap sa mga nangyayari dahil mukhang unti-unti nang natutupad ang mga plano nila ni Eleanor. Sa ganitong paraan, yayaman na sila at kikilalanin bilang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sasakupin nila ang mga bansa at magtatayo ng bagong kaharian. At dito sa Terabeda nila, itatatag ang kanilang malaking imperyo. Nasisiyahan ka ba, Panginoon ko? Kailangan ko bang panatiliin ang aking mga daliri? Nakangiting tanong ni Otap. Tahimik lang si Eleanor at biglang hinablot ang kamay ni Otap. Otap, ilalagay ko ang iyong mga daliri sa ginto. Sana hindi ko na hiniling pa. Masasolo ko pa ang kayamanan, ani ni Haring Eleanor. Sinabi ko sa iyo na hindi kita bibiguin, Panginoon ko. Nakangising sabi ni Otap. Kung mapapatay ni Olivar si Jericho, magsisimula ng digmaan si Algo. Kung mapatay naman ni Jericho si Olivar, magsisimula pa rin ang digmaan at pangungunahan ito ng kanyang mga tauhang tapat. Hindi tayo ang talo dito. Malakas na tawa ni Eleanor at nilagay sa ulo ang korona. Makalipas ng ilang sandali, nakatayo na sina Jericho at Olivar sa loob ng arena habang nakaharap sila kay Haring Argo na nagbibigay ng talumpati. Nasa kanan nito si Eleanor habang nasa kaliwa naman nito nakaupo si Prinsesa Raya. Puno ng mga tao ang tournament grounds at lahat sila ay excited na sa magaganap na laban. Patayan ng laban na ito, parehong magaling at kampyon sa kani-kanilang mga henerasyon.
kaya walang sino man sa kanila ang makakapag-predict kung sino ang mananalo. Nakahawak ng kanya-kanyang quarterstaff sina Jericho at Eleanor habang nakaharap sila sa hari. Wala silang mga suot na baluti sa katawan at helmet sa unang round, ngunit dahil sa eksperyensado na sila dito, ay madali lang nila magagamay ang unang ikot ng laro. Si Haring Olivar ay humihingi ng kabayaran at sa pamamagitan ng mga sinaunang batas ng Terraveda, ang usapin ay aayusin sa pamamagitan ng isang torneo na may 3 yugto. Ang mga sandata na napili ay tungkod, maso at espada. Ang laban ay magiging ayon sa mga panuntunan ng kabalyero at hanggang kamatayan nito. Malinaw ba ito sa inyong dalawa? Seryosong tanong ni Haring Argo. Tumangulang sila Eleanor at Jericho. Kinumpas ni Haring Argo ang kamay, senyales na pagsisimula ng laban. Umupo siya at tinumba naman ng kawalang orasan sa mesa. Biglang humarap si Oliver kay Jericho at galit na hinampas ng tungkod si Jericho. Napansin iyon ni Jericho. Mabilis niyang sinalag ang atake. Pag! Nagbagsakan ng mga tungkod. Sumundot sa leeg si Oliver pero nakaiwas agad si Jericho. Umikot ito at nagsimulang magpakita ang gilas. Saglit na huminto upang tingnan si Valerie. Medyo kinilig naman at napapalakpak si Valerie nang magpalipad ng flying kiss si Jericho. Dahil sa inis ay umatake uli si Oliver. Pinalipad ng tungkod at tinusok sa tagiliran ni Jericho. Nagbend ang balikat ni Jericho kaya nakaiwas ito sa malalang atake. Wow! Nagbagsak ng straight right sa Oliver pero nasa lagito ni Jericho. Nagbitaw ng left straight sa tadyang at nablock din ito. Dahil dito, nagtapon ng hammer sa ere si Oliver ngunit mabilis na pinahiga ni Jericho ang tungkod at hinawakan ng mabuti. Nablock niya ang atake pero pinaswing ni Oliver ang dulo ng tungkod at kamuntikan ng tamaan si Jericho sa leeg. Napahiyaw ang mga manunood sa nerbiyos. Matras si Jericho at dumistansya ng ilang dipa. Nag-ikutan sila ni Oliver. Tumingin si Jericho kay Valerie kaya di niya napansin ang pagtusok sa kanya ni Oliver. Mabuti na lang ay naiiwas agad ni Jericho ang mukha, kundi sa pulsa na ito sa mata. Sumugod muli si Oliver at sinundot muli si Jericho. Nasa lagito ni Jericho at siya naman ang umatake. Hinampas niya sa ulo si Oliver ngunit na-block ito ng hari. Tinusok niya sa dibdib si Oliver. Nasalag din ito at dumausdos lang ang tungkod niya pababa pero nagawang paikutin ni Jericho ang kamay niya at nagbitaw ng isang hagpit kay Oliver. Ah! Napadaing si Oliver nang matusok ito sa sikmura. Napatuwad ito sa sakit. Pinitik naman ni Jericho ang daliri at kumindat kay Valerie. Napapalakpak muli sa saya si Valerie, pati na si Ryan na nasa tabi lang niya. Nakahinga naman ng maluwag si Haring Argo at nawala ang pangamba sa anak. Subalit hindi nila inaasahan ng sumunod na eksena. Biglang tumayo si Oliver at nagbitaw paddle kay Jericho sa likod ng mga binti niya. Bumagsak si Jericho ng nakatihaya. Mabilis na nawala ang ngiti ni Raya at napalitan ng pagkabahala. Ah! Ungol ni Jericho. Tumayo sa harap niya si Oliver. Nagbagsak ito ng atake pero naiharang agad ni Jericho ang tungkod. Kag! Saglit na nagdikita ng mga sandata. Tumadyak si Jericho, tinamaan sa bayag si Oliver. Napasigaw ang mga nakasaksi. Ah! Napayuko ito sa sakit. Tinusok pa siya ni Jericho sa mukha at napaangat ang ulo ng hari. Tumayo si Jericho at nag-fighting pose. Mabilis na nakarecover si Oliver. Lumapit ito kay Jericho at mabilis na inundayan sa punbunan ang prinsipe. Pero nablock ang atake gamit ang pagtulak ni Jericho sa tungkod. Pinaikot niya pababa ang sandata at nahila sa puwersa si Oliver.
Subalit buong lakas na inangat ni Olivar ang sandata nito at nagpakawala ng sundot sa dibdib. Nakaiwas si Jericho at nablock ang atake ngunit hindi niya in-expect ang sumunod na counter ni Olivar. Pinaswing ni Olivar ang tungkod. Napaluhod si Jericho at sinubukang depensa ng sarili pero sa lakas ng impact ay nasira ang quarterstaff ni Jericho. Lumusot ang atake at tinamaan si Jericho sa kaliwang tadyang. Napaluhod ito sa malakas na atake. Napaigik si Jericho at di makahinga sa sobrang sakit. Humarap ito kina Valerie at Raya na nag-aalala sa nangyari. Natapos ang unang round nang maubos ang oras sa orasan. Ngumiti lang si Jericho at pinakita kay Valerie ang nawasak niyang quarterstaff. Gumulong lang ang mga mata ng prinsesa, sabay umiling-iling. Nagtungo naman sa loob ng arena si Mang Rigor at inakay sa loob ng tent si Jericho. Umalis kaagad si Javier sa silid ng stand at tumakbo papunta sa tent ni Jericho. Pinahiga ni Mang Rigor si Jericho sa kama at ininspeksyon ng sugat nito sa tiyan. Nabali ang isang tadyang mo, kamahalan. Wika ni Mang Rigor habang tinutusok niya ng daliri ang mga ribs ni Jericho. Walang makakasakit sa akin ngayon. Wala akong talo. At di talaga ako magagalusan dahil kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Mang Rigor, totoo yun. Sabay ngiti ni Jericho at pinisil ang mukha ng manggagamot. Kalmado lang siya na tila ba walang iniindang sakit. Lumayo si Mang Rigor kay Jericho at lumapit kaagad sa pamangkin. Hindi na ito maaaring ituloy. Hindi patas ang laban. Ang ulo ni Jericho ay nasa ulap. Bulong ni Mang Rigor kay Javier. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bulong na sagot ni Javier. Pwes, humanap ka ng solusyon. Maotoridad na utos ni Mang Rigor sa pamangkin. Makaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Javier ang sarili sa loob ng kuweba habang nakatayo sa harap ni Gamora na tumatawa. Kakaiba ang dinulot ng gayumang ito. Ha 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 ha. Malakas na halakhak ni Gamora. Lahat ay nasubukan ko na, pero bigo pa rin ako. Sagot ni Javier na nakahawak sa sulo. Mula sa sinabi mo sa akin, nakuha ng dasal ang kanyang puso. Ani ni Gamora. At kinokontrol ng puso niya ang utak niya. Segunda ni Javier, napaisip saglit ang dragon. Walang mahika na nakakasira sa gayumang ito. Sambit ni Gamora. Dapat meron. Saad ni Javier. Masyadong malaki ang hawak nito. Paliwanag naman ni Gamora. Hindi ko hahayaang mamatay si Jericho. Galit na sabi ni Javier. Pasensya na, batang mangtatawas. Ang solusyon ay nasa isang puwersang mas malaki kaysa sayo. Naiintindihan ko na. Isang puwersa na nagpagugulo sa maraming isipan. Lintaya ni Gamora. Pakiusap, kaunti lang ang oras ko, kaya sabi mo na. Apuradong sabi ni Javier. Isang puwersa. Pabitin na sabi ni Gamora. Sabihin mo na lang kasi. Inis na sabi ni Javier. Tumawa lang si Gamora. Aba, ito ang pinakamalaking puwersa sa lahat. Ang pag-ibig. Wika ni Gamora. Pag-ibig? Pagtataka naman ni Javier. Kailangan mong mahanap ang taong totoong mahal ni Jericho. Ani ni Gamora. At saka ano pa? Tanong pa ni Javier. Isang halik mula sa kanya ay masisira ang mapag-akit na gayuma.
At hindi na siya magnanasa kay Prinsesa Valerie. Tugon ni Gamora. Bumuntong hininga si Javier. Tumango at nagmamadaling umalis. Samantala, naghahanda naman si Jericho sa loob ng tent para sa susunod niyang laban. Sigurado ka bang kaya mo pang ituloy ito, kamahalan? Tanong ni Mang Rigor. Basta may Valerie akong tinititigan, kaya kong sakupin ng mundo. Saka ang mace ang porte ko, makikita mo mamaya. Sagot ni Jericho. Makalipas ang ilang minuto, makikita ang hinahampas-hampas lang ni Olivar ng mace sa arena si Jericho. Napaigik si Jericho matapos tamaan sa sikmura. Nakasuot ito ng helmet at chestplate, kaya protektado pa rin ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Pero dahil sa bigat at matutulis na spikes na nasa paligid ng mace, tumagos ang sandata sa tiyan ni Jericho at napayuko ito sa sakit. Napahiyaw sina Raya at Valerie sa takot at kinabahan sa laban. Tak! Krak! Shak! Sunod-sunod na nagbitaw ng atake si Olivar at tinamaan sa tiyan, leeg at bewang si Jericho. Napaatras ito at hindi makahinga. Sumugod pang muli si Olivar at nagtapon ng atake sa ulo pero nakailag si Jericho. Sinundan ito ng hampas sa balikat ngunit nablak iyon ng maliit na kalasag ni Jericho. Napaatras si Jericho sa impact. Mabilis na pinaikot-ikot ni Olivar sa kamay ang mace at mabilis na pinakawalan ang isang hagupit. Pinaswing nito sa ilalim ang sandata at umiikot-ikot iyon na parang yoyo. Ah! Tinamaan sa puson si Jericho at napabugas siya ng laway. Dumistansa siya kay Olivar. Napatayo naman sa pag-aalala si Argo. Sa kabilang dako naman, sumugod si Javier sa bahay ni Michelle nang walang katok-katok habang nakadungaw ang dalaga sa bintana. May insekto na naman, Javier? Ani ni Michelle. Ano? Hindi. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ni Jericho ng tulong mo. Paliwanag ni Javier at lumapit kay Michelle. Hindi ko akalain na kailangan din ako ni Jericho. Saad naman ni Michelle. Michelle, huwag ka mag-alala. Alam ko. Wika ni Javier. Sumungit ang mukha ng dalaga. Alam ang ano? Tumaas ang kilay ng dalaga. Lahat. Kapag gumugol ako ng 5 minuto sa iyo ay makikita kung ano ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Basta, wala na akong oras para magpaliwanag. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Mahal ka talaga ni Jericho. Pahayag ni Javier. Hindi siya ganun. Turan ni Michelle. Kung wala kang tiwala sa akin, magtiwala ka sa nararamdaman mo. Sambit ni Javier. Hindi na ako nagtitiwala sa nararamdaman ko. Sabay sarcastic na tumawa si Michelle. Nabibigahani lang siya. Mataas na boses ni Javier at nagpantig ang taenga ni Michelle. Oo, at kay Prinsesa Valerie. Nakikita ko yon. Tugon ni Michelle. Umiling si Javier. Hindi. Ang ibig ko sabihin ay literal na nabighani siya sa mahika. Gayuma, sa pekeng pagmamahal. Wala sa nararamdaman niya ang totoo. Pagbubulgar ng binata na kinagulat naman ni Michelle. Paano ka nakakasigurado na makita ko siya? Parang totoong nararamdaman niya. Medyo hindi kumbinsido si Michelle. Michelle, wala sa mga nararamdaman niya para kay Valerie ang totoo. Ngunit kung hindi mo masisira ang gayuma, magiging brutal ang kanyang kamatayan. Hanapin mo ang iyong puso at sundin. Alam mo kung sino ang mahal niya. Seryosong sabi ni Javier. Napaisip naman si Michelle at tumingin saglit sa bintana.